Ano ang plano ni Kai sa buhay niya gayong tapos ng kontrata niya sa Yokohama? Inaamin ni Kai na parang nadidismaya siya sa nangyari at hindi niya akalain na mawawalan siya ng career. Pero huwag kang mag-alala, may isang opportunity pa naghihintay sa iyo, ang PBA, basta't huwag lang maarte. Siguradong number 1 pick ka pa at may medyo satisfying offer pang team na to sa kanya. Nasabi ni Sir Snow, halos kakulay lang daw ng Yokohama ang uniforme nito sa PBA. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Paki-follow na rin po ng ating bagong Twitter account for more exciting updates. And of course, meron din po tayong bagong Facebook page na SDM Game Zone. Para sa inyong suporta, paki-follow na rin po. Hanggang saan naabot ang 20 pesos ni Kai? Na tila hindi na pala ginaganahan ng Yokohama sa kanya. Nag-e-enjoy na si Kai nun at halos lagi na siyang nakaka-double-double. Ang hindi alam ni Kai na bibitawan na pala siya ng B Corsairs. Bakit kaya? Nung mga nakaraang buwan kapansin-pansin na lagi siyang sinasabihin ng Hiroshima ng mga salita na puro pangiinganyo, panghihimok na dapat daw magpalakas si Kai, na dapat daw maging balance yung performance ni Kai at dapat daw magpalaki ng katawan si Kai. Kasi iniisip ng team niya na mahina talaga siya sa poste. Kung iisiping mabuti, nakaka-double-double nga si Kai pero ang average points niya halos 10 points per game at minsan hindi pa nga umaabot ng 10 points. Higit sa lahat, napansin ni Yokohama na si Kai madaling mapagod. Hindi ko nga alam kung nasaan na yung sinasabi nila na may malaking offer daw kay Kai Sotto sa NBA pero sa B-League nga hindi halos pumapasa. Lagi na rin siyang naiiwan sa ere. Sa G-League Ignite, sa NBL, NBA Summer League under Orlando Magic at ngayon naman, kahit sa B-League ganun pa rin ang sinasapit niya. Base sa interview niya, nung bago pa lang siya sa B-League, hindi daw siya hihinto sa pangarap niya. Naniniwala siya na ang B-League isa lamang sa mga hakbang upang makamit ang pangarap niya, which is para sa akin obviously, hindi naman. Marami kasi naniniwala na may mga scouts daw nanonood sa B-League games dahil kay NBA rising star niya na si Rui Hachimura. Pero ang mga NBA scouts hindi magsasayang ng oras para manood ng B-League dahil lamang ang basihan nila ay ang nag-iisang Japanese player na nakapasok sa NBA. Ibig sabihin, si Kai ay nagpadala sa maling akala. Para sa akin, pangalawa na lang yung league status. Pinakabasehan talaga dyan skills at talents. Yung may ability to shoot tapos athletic, yun ang dapat na pinagtutuunan ng pansin ni Kai. Na ang mga NBA scouts hindi nadadala sa padunk-dunk. Ang tinitingnan nila yung total performance mo as a player. Ngayon na walang offer kay Kai, tanging PBA na lang ang pag-asa niya kung wala na talagang offer sa labas. Kahit man lang sa Taiwan League. Pero ang advantage naman ito, libre na si Kai Sotto sa Gilas anytime na tawagin siya muli ni Coach Tim. Ayon nga pala kay Snow Badwa na ang susuting uniforme daw ni Kai sa susunod ay ang halos kakulay lang ng Yokohama B Corsairs. Wala na ako ibang nakikitang ganon kundi ang Converge Firexers lang. Tuloy na ba si Kai Sotto sa PBA? Or makakahanap pa ng ibang opportunity sa labas bukod sa Gilas? Tara, next update. Pag-usapan naman natin itong laban ng Meralco versus Ginebra. Nakakatapos lamang kagabi. Sabi pa ng ilan, para namang hindi natin alam kung sino ang makakapasok sa finals. Tsaka masyado na raw predictable ang mga labanan. Yung akala natin may pagbabago na sa PBA. Gumagaling na raw ang mga PBA teams pero congrats dahil ganun pa rin pala. Sabi ba ni Coach Yang na kailangan ng PBA ang unpredictability? Ano magagawa natin kung puro SMC teams lang ang may kakayanang mag-produce ng quality players at nananalaytay na yan sa dugo nila? At least man lang, may mga bagong mukhang makikita natin sa semifinals. Pero ang sa finals, ganun pa rin. Parang pinagloloko na lang daw ng PBA ang mga tao at naging props na lang yung lower teams. Pinapagod lang ng Meralco ang sarili nila. Teka, dahil SMB at Ginebra sa finals, lahat ng fans puro nalalasing. Pamilyar na sila sa isa't isa. Alam na rin nila kung anong weakness at pointers na dapat tirahin. Siyempre, kahit hindi pa sabihin ni Coach Tim, alam na natin kung anong problema nila. Si Junmar, problema naman ng SMB sa kanila parang wala naman. Ewan ko nga ba, flops ni Sistan? Malinis kasi si Sistan gumawa nito. Nakakabilib talaga. Sa Miyerkules, abangan nila natin ang mga magaganap kung chicken feeds pa rin ba sa SMB or medyo mahihirapan na sila. Mas pabor siguro ito sa SMB kasi mas matagal-tagal yung pahinga nila kumpara sa Ginebra. Ano sa palagay nyo?